Actually, matagal ko nang gustong mag-content creator. Nga sobrang mahiyain ako. Promise, maniwala kayo. Gusto ko lang maging papansin sa inyo. Hindi. Never stop learning. Diba? To tell you frankly, wala naman talaga kayong pakialam sa buhay ko. Kahit anong gawin ko sa buhay ko, wala kayong pake. My life, my rules. Hello everyone, it's me again, Sander. Super OA. Super OA introduction. Yeah, it's Sander again, ang inyong kabangus, katambayan, kainuman, lahat-lahat na pwede natin gawin or maging banding. I can go with you as long na kaya ko. So, gusto kong magpakilala sa inyo and the reason why I am doing this. Bakit nga ba? Bakit? Okay ka lang? Wala lang, gusto ko lang gawin. Gusto ko lang maging papansin sa inyo. Hindi. Hala, inubo pa rin ako. Sakto lalamunan. Actually, matagal ko nang gustong mag-content creator. Bunulit ka, girl. Actually, creator? Anong creator? Ayun na nga, matagal ko nang gustong mag-content creator. Ayun na nga, gumawa na lang ng content para sa nalambing kasi. So, bulol-bulol si ati. Bulol-bulol siya. Okay. Wait a minute. Bulol-bulol siya. Yun nga, matagal ko nang gustong gawin to. I wanna document everything. I wanna tell you what really happening to my life, something like that. Especially nung nasa BPO pa ako, gusto ko na talagang gawin to. It's just so happen na wala talaga akong time kasi napaka-hectic ng schedule at wala akong gadgets. Wala pa akong iPhone noon during that time. Tsaka, I hate iPhone before. Hindi ko kasi makita yung benefits until nagkaroon ako ng iOS na gadget. So, mas na-appreciate ko siya ngayon, especially na nagka-content creator na ako. At isa pa sa mga reason kung bakit ngayon ko lang siya nasimulan kasi nga sobrang mahiyain ako. Promise, maniwala kayo, sobrang mahiyain ako. As in, napaka-private ko kasing tao. As much as possible, sinasarili ko yung mga bagay-bagay. Yun yung isa sa mga pumipigil sa akin before. Kasi syempre pag content creator ka na, kailangan public lahat, right? So lahat ipapublic mo pati yung... Oh, ano na sa isip mo? Hindi yun. Kalibutan. Going back. Saan galing ito? Huh? Yeah, going back. I wanna share my journey with you guys and be part of your life. Sana all, naging party ng buhay. Yeah, ako ay laking Bulacan. So, nung kabataan ko, sa Bukawi talaga ako lumaki. Doon ako nag-aral. Daisian ako, graduate ako ng Yangam. Huwag yun ang alamin kung anong taon. Magkakabistuhan lang tayo dito ng edad. So, most of my friends is taga Bukawi talaga. Yung mga kabaklaan dyan, sila Sophie, sila Reggie, sila Bulak. Yan, sila yung lagi kong kasama until now. Minsan nagkakayayaan, pumunta ako dyan sa Bukawi para magbaklaan, maki-birthday, makitambay. So dati umiinom ako, pero ngayon hindi na ako umiinom. So pag umiinom sila, nakatambay lang talaga ako. Hindi! Promise, walang GG, kahit itanong mo pa sa kanilang mga bakla. Yeah, by the way, I wanna share na dati sa Yanga may evening class. Ewan ko kung until now ko may evening class pa rin kasi working student ako noon. So you know naman na lumaki ako sa broken family. Sa mga nakakilala sa akin, alam nila yan. So sobrang hirap before, pero sabi nga nila kung may tiyaga, may nilaga, at sabayan mo ng dasal, balang araw magiging successful ka. Ganon dapat ang mindset, hindi yung kung ano-ano yung iniisip mo sa buhay. Diba? Yeah, after makagraduate, nag-apply ako sa Southstar Drug as a pharmacy assistant. Nag-work ako dun for a couple of years, medyo matagal din. So masaya naman kasi pag nasa pharmacy ka, never stop learning, especially when it comes to medicine. Alam naman natin na pag nagkamali tayo ng bigay ng gamot sa mga customer or mga patients, so pwedeng ikamatay nila yun or magkaroon ng kapahamakan sa kanila. Kaya kailangan very well knowledgeable ka when it comes to their medicine or to the medicine that you're going to dispense sa mga customer natin or mga patients. So, you need to be careful and knowledgeable. Never stop learning. Then after nun, jump agad ako sa BPO kasi gusto ko ma-experience yung magkaroon ng new journey. New journey. Then after pharmacy, nag-apply ako sa
BPO. So, ang first company ko is the Teleperformance. So, tumagal ako dito ng almost 10 years ata. Yeah, almost 10 years ako dito. So, telco account, T-Mobile. So, medyo madugo yung account na yon. So, alam niya ng mga taga-BPO kung gaano kahirap sa telco. But, again, hindi ko siya ginawang negative. So, I think very positive na mas marami akong malalaman. At least, yung mga susunod na account, sisiw na lang kasi nag-start ako sa mahirap na account. Ayun lang. And then after ng Teleperformance, nag-collective solution ako. And then after nun, Sitel or yung Found Ever ngayon. Then after nun, nag-BA naman ako. Work from home. Wala lang. Gusto ko lang ma-experience lahat. Add to my experience so we can get a lot of learnings. Never stop learning. Ano daw? And then after nun, nagsawa na ako mag-work. So nag-monkey business na lang ako. Then after nun, after those experience, so I decided na mag-stop na mag-work. Kasi nga syempre, laging puyat, nagkakaroon ng mga kung ano-anong sakit, in high blood, tsaka yun nga yung sa puso, nasa lahi na namin. So kailangan kasi pag may sakit ka sa puso, di ba? Hindi ka masyadong nagpupuyat, something like that. Then after those experience, I resigned na kasi yun, medyo nagsawa na rin tsaka nakakapagod. Especially kapag may bagyo, di ba? Pag kasi agent ka or galing ka sa BPO or part ka ng BPO, kahit magugunaw na yung mundo, kailangan mong pumasok. Okay. Walang excuse, walang life and death, mga ganun. Kailangan mo pa rin pumasok kahit anong mangyari. Ganun sa BPO. Wala silang kapatawaran. Ay, hindi. Ayun nga, so after no nagnegosyo ako, bumalik ako sa mama ko, nag-ano kami, nagtinda-tinda kami ng isda. So until now, yun yung negosyo namin. Nagtitinda kami ngayon ng bangus sa tilapia sa Santa Maria, Bulacan, which is dito ako ngayon nakatira sa Santa Maria, Bulacan. Medyo matagal na rin, wala pa kami sa mundo. Hanap buhay na ng mga magulang namin, ng mga tiyahin namin, ng mga lola namin ang pagtitinda sa palengke. Ito yung bumuhay sa amin. So I decided na yun nga, magnegosyo na lang din. Okay naman siya. Ang negosyo naman is parang sugal yan, hindi naman lagi tayong jackpot. So syempre may mga times na matumal, walang benta. May mga times naman na sobrang bili, jackpot. So kailangan lang natin magtiyaga. Pag may tiyaga, may nilagers. Sabi nga nila. Ayun nga, yun yung mga gusto kong i-share sa inyo. So this will be the start of my vlogging. Ayun nga, yun yung mga gusto kong i-share sa inyo sa buhay ko. Kahit ayaw nyo, kung ayaw nyo, scroll nyo na lang, di ba? Madali lang naman mag-scroll, di ba? Kung ayaw nyo sa akin. Eh di wag. I cannot be maldita yan, ti. Ayun, sana samahan nyo ako sa journey ninyo. Sana supportahan nyo ako. Or kung may mga gusto ko yung gawin, may... Okay ka lang? Ayun na nga, kung may mga gusto kayong pagawa sa akin, just comment down below. Yeah, yun nga, kung may gusto kayong pagawa sa akin or gusto nyong gawin ko, just let me know, DM me, mag-comment kayo sa mga videos ko para gawin natin. At samahan nyo ako guys sa journey ko na to, supportahan nyo. Maraming salamat, love ko kayo.